Sabi ni Nelvin pala, para tayong nabudol talaga of all the promises, pero may time pa siya, less pasyal, more action. Ito nga yung problema. Ang linaw-linaw ng kanyang foreign policy proposal during the campaign. Diba? May video pa nga na paikot-ikot ngayon sa Facebook. If anything, or if anybody should be horrified, we should be horrified at the shift. In fact, pagkaupo niya, it was still friend to all, enemy to none. Wala kasing nilagay o itinakda. Walang written policy overturning the policy of friend to all, enemy to none. So anong dapat ma-horrify tayo? Ma-horrify tayo that the president has obviously left behind, lumihis na sa foreign policy na pinangako niya sa atin during the campaign at foreign policy niya nung siya ay unang umupo. Kailangan i-disclose niya sa atin, Mr. President. Ano ba ang napag-usapan ninyo with the US? At bigla kayong nagbago ng inyong foreign policy. At wala rin po kayong sinusulat. Meron po ba kayong secret agreement with the US? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Medyo maraming pangyayari, no? Ang daming drama ngayong araw na ito for some reason. Gumising tayo kaninang umaga, madaling araw, sa balita na sinuspindi si Northern Davao del Norte Governor. Nasa likod-likod ko na wala. Ayun, si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. At ang suspension niya ay preventive suspension. Apparently, merong dalawang reklamo sa kanya, hindi pa po maliwanag kung ano yung basihan ng mga reklamo na yon. Gayon po man, ang lumalabas lang po ay sinuspindi ng ating Pangulo, preventively si Governor Jubahib. Bunga daw ng mga reklamo at sinasabing mukhang guilty. Ito yung problema, kulang sa due process. Sinasabi, ayon kay Governor Edwin, kaninang umaga, hindi niya susundin ang preventive suspension order dahil wala naman po siyang, hindi binigyan siya ng pagkakataon na sumagot dito. Isang bahagi po ng ating proseso sa hustisya, ang due process. Ito po ay ginagarantiyan ng ating saligang batas. At sinasabi sa saligang batas, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ano nangyari? Ibig sabihin dito ay mayroong nagkaroon ng reklamo at kinilatis. Ganito po naman talaga nag-uumpisa ang mga kasong administratiba na umaakyat sa opisina ng ating Pangulo o sa opisina ng mga heads of agencies. Posibleng may reklamo na inihain sa kanila, kikilatisin ng head of agency at maaaring either humingi ng eksplanasyon o umpisahan ng proseso. Either way, kailangan sumagot or bibigyan ng pagkakataon sumagot yung tinatawag natin na respondent. Dito ang respondent ay si Governor mismo. Sabi niya, hindi siya susunod sa kanyang preventive suspension, kahit sasabihin pa natin dito na hindi po parusa kasi ang preventive suspension. Gayon pa man, mayroon pong mga epekto ito. Unang-una, 60 days ang preventive suspension niya, he cannot dispense the functions of a governor. Bukod pa dito, hindi siya makaka-enter dun sa kanyang opisina dahil ang purpose ng preventive suspension is protect the evidence and to prevent yung pag-influence ng mga witnesses that might be under or within his office. Bukod pa dyan, of course, suspendido din ang kanyang sweldo. At kung siya ma-dismiss ang mga charges, i-reimburse sa kanya o isusole ang kanyang mga salaries, benefits, and emoluments. Pero kung hindi, tuloy-tuloy na po yun na wala na siyang sweldo. Dito, sabi niya, lalabanan niya dahil nga, essential na dapat binigyan man lang siya ng pagkakataon na sumagot nang sa gayon mas maayos yung pagkikilatis ng ebidensya. Hindi daw masasabi ng Office of the President na mabigat ang paratang at mukha siyang guilty kung siya po ay napakinggan o nabigyan man lang ng pagkakataon. And so, that's how things stand. Of course, hindi maiiwasan yung mga haka-haka ng bawat mga mamamayan na parang napakalaki naman na coincidence na si Governor Edwin ang siyang nagbigay ng permit para sa rally sa Tagum, prayer rally sa Tagum, this 14th of April. Bukod pa dito, hindi rin di tayo makakaiwas na pansinin na si Governor Edwin Jubahib ang nag-raise ng alarm tungkol dun sa mga problema or posibleng corruption na nangyayari sa AICS o dun sa assistance, also known as ayuda. At nakakonekta ito sa People's Initiative. So para namang masyadong malaking coincidence na ganitong mangyayari at siya po ay masususpindi. To be fair ha,
mayroon naman talagang existent na mga reklamo. Gayunpaman, kung tama ang sinasabi ni Gov, kailangan dininig muna siya. In which case, he is now exercising his right to question the order and not to obey it kasi sa buong paniniwala niya, ito ay void. Check ko yung mga katanungan dito. Sabi ni Angeli, ang Pangulo natin, nag-martial law na. Maraming salamat kay Maloy sa pagpapadala ng rose. Maraming salamat din sa lahat ng nagla-like at share sa ating live ngayong araw na ito. Marami ring nanonood all over the country and all over the world. Nanonood from Singapore, si Jing, si Ice Cream, nanonood from Tugigaraw, Cagayan. Uy, maganda simbahan niyo dyan. Ano pong update kay Gov? So, sa ngayon, yun po yung last update kay Gov. Kasi Davao del Norte, hindi daw po siya susunod sa preventive suspension order. Nag-issue naman din po ng statement ang ating kalihim ng DILG at sinasabing susunod sila sa direktiba ng Presidente para i-implement yung kanyang suspension order or preventive suspension order. Let's see what happens in the next few days. To be fair nga, ang DILG implementing lang po sila. Maraming salamat kay Ma'am Violeta. At sinusunod lang nila ang utos ng ating Pangulo at sila po ang implementing or executing arm. Gayunpaman, it will be interesting to see kung paano magre-react ang taong bayan dyan sa Davao del Norte. Gawa pa nga nang mayroon tayong rally and we will see you there on Saturday. Sabi ni Atina, nakahabol rin at last kasi nag-daylight savings time sila. Iyid Mubarak, sabi ni Ma'am Maria. Likewise sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Magandang gabi kay Ma'am Maita, kay Mai Hiron. Sabi niya, on time kami mga bingoers, snacks, watching kami here in Switzerland. Liked and shared na po. Okay, maraming salamat po sa lahat na nagla-like at share. At lalo na dito sa TikTok, mga nagpapadala ng roses and other gifts. Thank you very much. Ayun. Thank you kay Ma'am Jacqueline sa pag-share. Hi kay Godspeed. Ulit ko, thank you very much dun sa pagpapadala niyo ng, ano ba yun? Ng Cheer You Up at kay Maloy for the rose. Maraming salamat din kay JR, kay Ma'am Melanie at kay Sir Damon dito sa TikTok. Alright daming active kasi nakaka-comment na naman sila dito sa TikTok. Ayan, si Sir Damon nagpadala ng bracelet at saka heart me. So, sabi na ito, interesting yung sinabi ni Ma'am Perlito. Ay, Sir Perlito, sorry. Maingat ang mga LGUs na hindi ma-offend ang BBM, Tamba at SMUGs. At ito na nga po ang sinasabi natin, this is called the chilling effect. Naaalala ninyo ang nangyari after dun sa, thank you kay Alex, naaalala ninyo kung ano nangyari right after yung sa SMNI. Diba, nung nakita nila, sinuspindi ilang beses, parang napagtulungan talaga. Yun talaga yung impression na lumalabas sa ating mga taong bayan. At ano ang naging epekto dun sa mga TV stations? Tumahimik ang mga news. Wala na halos masyadong pumapatol dun sa mga revelations na nangyayari sa SOCMED. At halos wala na rin komentaryo na anti-BBM or anti-Marcos administration. Ang tawag po dito ay ang chilling effect. At sinasabi ng Korte Suprema, yung mga actions na ganito, na hindi ina-uphold ng Korte Suprema. Hindi ina-uphold ng Korte Suprema ang mga actions that tend to suppress the freedom of speech even before it is exercised. Ang tawag nga dyan ay yung chilling effect. Sabi ni Jesus Ice Cream, si Gov Jubahim, kasi yan nagpasalamat kay VP Inday during the baka na hiubos si President Jr. Posible, isa pa rin po yun. So parang masyado namang nakakapagtaka o masyadong malaking coincidence ng bilis na nangyari itong preventive suspension ni Governor Joachim. After all of these actions, nakapansin-pansin. Imposibleng hindi napapansin ng Malacanang yung kanyang actions bukod sa dun sa pagpapasalamat kay VP Inday, yung sa kanyang pag-raise ng issue ng X, yung sa kanyang pag-grant ng permit dito sa rally sa Tagum on Saturday. Thank you kay Ice Cream para sa Rose. Thank you kay Raph, nag-follow siya. Okay. So, hindi ba interesting? Ewan ko sa inyo, but I find it super interesting na these things happen. Di ba? Parang, kung ako kasi, ang ating Pangulo, mag-iingat ako na hindi siya magmumukhang oppressive, diktador, parang martial law. Kasi masyadong recent naman sa memory pa ng tao, marami pang taong ang buhay na nakaranas ng gobyerno ng kanyang ama. Ngayon, dahil kay Presidente Duterte, medyo gumanda, umigi ang kanilang image, pinayagan malibing sa libingan ng mga bayani ang tatay ng ating Pangulo at gumaan ang trato ng mga tao sa kanila kung kaya't hindi nag-atubili ang marami
doon sa paghihikayat ng mga DDS or mga supporters ni Presidente Duterte at Vice President Inday Sara na bumoto para sa isang Marcos nitong 2022. Ayan na nga, papasok na rin ang mga issue tungkol sa walang utang na loob. Hi kay Teban. Sabi ni Mercedes Olavides, tinatrato po ang taong bayan na parang nangangamuhan sa asyenda nila. Kung anong gusto nilang gagawin nila nang walang paki kasi hodong masaktan o magalit tayo. At yun na nga po ang isang saan sila humuhugot ng lakas ng loob para dito. Lalong-lalo na't lumabas ang mga ilang surveys na nagpapakitang bumaba to 55% ang ratings ng ating Pangulo. Ang sa totoo niyan, sa kanilang sariling privately commissioned na survey, less than 50% na ang Pangulo. Alam niyo kung sino nagdaldal? Sarili nilang tao. Kaya ilan kaming nakakita or nakatunog doon sa findings ng sarili nilang pollsters. Pero saan nga ba nanggagaling ito? Ang isang teorya ay yung kapit ng ating Pangulo dito sa Estados Unidos. At yan na nga ang susunod nating ang susunod nating itatalakayin. Eto. Sabi ng ating Pangulo, at ayan na nga po yung horrifying aspect ng ating tinatalakay today. Sabi niya, it's not a good situation. Sabi niya, kinwestiyon daw ni Pangulong Marcos yung supposed gentleman's agreement with Rodrigo Duterte and Chinese President Xi dun sa West Philippine Sea. At dagdag niya, he is horrified that such a deal has compromised the country's sovereignty. Nakakaloka. Mahahalata dito na hindi dalubhasa ang ating Pangulo sa foreign policy or sa international relations at kung sino man ang nag-aabiso sa kanya, slightly sablay. Bakit? Sabi niya, it turns out it's a secret agreement. Nax, we don't know anything about it. There's no documentation. There's no record. We were not briefed when I came into office. Sir, wala nang record, walang document, walang kahit ano, di kayo na-brief, then you can treat it as non-existent. Siguro naman yung mga tao nag-aabiso sa ating Pangulo ay magsasabi sa kanya kung mayroon talagang formal na agreement, isang agreement that binds this administration, that actually binds this country, then it should have been in writing and even more so, dapat tinalakay ng Senado. In certain instances, it would require the ratification of the Senate in order for this to be binding not just on third parties, in other words, the entire world, but also on our country and all its institutions. Ang horrifying dito is the apparent lack of information or the lack of knowledge the President has just displayed by saying these things. Horrified. Wala daw record, walang document, walang briefing. E di wala, sir. Ano ngayon ang ebidensya ninyo? Dahil sinabi ni Sec Harry was talking about a hugely informal matter, a hugely informal, okay magpapakain lang po kami ng aming mga tao dito, huwag kayong gagalaw, kind of situation. In fact, the term gentleman's agreement is in fact still too formal to consider what there actually was here. But isn't he even grateful for the time that President Duterte was able to buy? Na during that period, at least for a short time, China's aggression was held at bay. Of course, it didn't last, no? Of course, for a while, China's aggression stopped. But when later on, meron na naman, anong ginawa ng ating Pangulong Duterte? He stopped. And isn't that an indication that whatever agreement there was, if any, in fact, had already been abrogated? Bakit? Tinalikuran ni Presidente Duterte, nakipag-usap siya sa US. At dinanggal niya, sige, VFA, ano ba? VFA, type nyo? Sige, kayo lang kakausapin ko, hirap kausap itong China. Matapos na sabihin na, sige, wala na lang dyan. Walang aggression dyan sa WPS. Hindi sila sumunod sa usapan, okay, US, kayo lang kakausapin ko. Ang China, lapit na naman. Parang wala tayong nakikitang ganon. The ability to play off two world forces, two dominant countries against each other. Hindi naman nagawa ng current na administration. Bagkus, nagdi-display pa ng kakulangan ng kaalaman dito. Anong sinasabi ng ating Pangulo? Walang documentation, walang written agreement, walang kahit ano. Paano niya nasasabing may gentleman's agreement? So, ano ba? The mere say so? And despite the fact na tinalikuran na nga ni Presidente Duterte yun at nakipag-agree na dun sa US on EDCA and the VFA.
So, kaka-alerty. Thank you kay Mommy Bell. Sabi ni Larry Palaganas, 972, mas horrified kami sa taas ng presyo ng bilihin. Tumpak. Diyon. Wait. Excuse me. Doesn't have to be true, says. Diktador pala talaga siya. Sabi ni Elsie Roble, bakit tahimik si Teddy Boy Locsin? Siya yung DFA Secretary ni PRRD. Kasi po, siya ang ambassador to the Court of St. James ng ating current Pangulo. Sabi ni Ma'am Daisy, ang gulo talaga ng Pinas ngayon, nagbalikan na ang liberal kagulay yung kay Governor Jubahid. Sabi ni Mil Miras, magtitiis po tayo ng 4 years sa mga na administrasyon. Si Buwahan ka, I started with that story po. Ang hindi niya alam, naging horrified na pala siyang walang nakitang documents, tapos secret na agad. Diba? Actually, he's in a good position. Kasi kung wala naman palang record, walang kahit anong so-called agreement, wala siyang ebidensya of any kind of agreement, then he doesn't have to enforce it. He doesn't have to follow it. He can abrogate it or he can treat it as though it doesn't exist. He's not bound by it. Wala nga formal agreement. So anong hino-horrify niya dyan? It amazes me sometimes. At ang feeling ko dito is, si Presidente, to be fair and bless his heart, right? Nagda-damage control siya. Kasi nga hindi maganda ang lumalabas ng mga balita tungkol dito sa nadi-defend si President Duterte, si former President Duterte. And so now, he wants to keep hammering away na traidor ang Duterte administration. Kailangan, kasi yun nga, yung kanilang mga trolls, medyo hindi kaya, di ba? Medyo, mihingi na po ng bayan, paano yan? Tapos yung mga, yung media, sobrang tahimik. And on the other hand, wala naman din ginibigay na briefer ang PCO tungkol dyan. Hindi nila ina-explain why they are horrified at the idea of a gentleman's agreement or secret agreement. Sus Mariosep. Kung sikreto yan, hindi pwede yung agreement na binding. Ano yan? Parang secret marriage? Ha? Parang di ba nauso yan in the 80s? Oh my gosh, my age is showing. Nauso yan on secret marriage, secret marriage. There's no such thing as a secret marriage. Once na italayan, kasal kayo. Sabi ni Nebaikya, nililihis lang ng admin na ito ang issue patungkol sa pulbura na ayaw nilang sagutin. Totoo nga yan. Tapos, ito, umariba pa ngayon ang kagalang-galang nating House Speaker at nagbigay pa ng kanyang pahayag na itong trilateral agreement ay indication or pruweba, pagpapakita ng ating Pangulo ng kanyang independent foreign policy na windang lahat ng tao ngayon. Ano bang ibig sabihin ng isang independent foreign policy? History lesson. Ever since, even President Marcos I, nakaramdam siya ng ganito. Na dinidikta ng US ang ating foreign policy. Pag may kaaway sila, ay kailangan kaaway din natin. Kapag meron silang multilaterals, pag meron silang tinutulak ng mga multilateral agreements, ay kailangan sumunod tayo kahit ang US mismo ay hindi papasok. Okay? Take note, ang US, meron silang policy na ayaw nilang pumapasok sa mga conventions, multilateral agreements, bilateral agreements, etc. because their standards now are higher. Naalala nyo yung dun sa yung agreement tungkol dun sa sa carbon emissions? O sumali ba ang US? Sumali ba? Pumirma ba sila? Nga, nada. Nothing. Because mas mataas daw ang standards nila. Right. They're just protecting their automotive industry. Thank you, Kinada. So, kunwari pa sila ngayon. And kunwari sila that their standards are higher. Tutulak nila ang Pilipinas. Ay, Pilipinas, pasukin nyo yung ICC, ha? Yan, pasukin nyo yung Rome Statute na yan. Kahit kami mismo ayaw namin.
Sabi ni Pilipinas kung mahal, talaga pong kulang-kulang ang gobyernong ito, madalas malip, tapos ipagtatanggol nila. Tapos conditioning sa taong bayan para maniwala sa kanila. Sobra talaga ang mga nakaupo. Talaga. Sabi ni Sir, wala kasing alam, abogado lang may alam dyan sa batas. Uy, excuse me, bakit ilang dosena bang malapit sa kanyang abogado? Hindi ba si Executive Secretary ay abogado? Oh, ang DFA, ang daming abogado dyan. Diyan, mga kaklase ko eh. Oh, bakit hindi siya magtatanong doon? Hindi siya matatanggap ng mga ng abiso? O pinapagalitan nila yung mga abiso na hindi in keeping with his political leanings? Kalorka. Sabi ni Alchemy, so wala din gentleman's agreement, walang naitala o ebidensya. Ang maliwanag dito is that whatever it is that President Duterte did, nagawan niya ng paraan para for a while tumahimik ang issues dyan sa WPS. Nakapaglayag ang ating mga fishermen. Nakakalimutan niyo na ba yan? Nakapaglayag ang ating mga fishermen, nakapangisda sila doon. It held for a time. Oh, that's what the former president was able to do. Tapos, so I understand that Sec Harry Roque characterized it as a gentleman's agreement. Yung mga tipong, ewan ko sa inyo but I'm going to feed my soldiers in Ayungin. Stand down tayong lahat, we will hold the status quo. Status quo. May nawala ba sa atin? Wala. Oh, meron ba tayong binigay? Wala. Napakain ba natin ang ating mga sundalo sa Ayungin? Opo. O, ano ngayon ang horrify nila dyan? Kakaloka itong mga to. Thank you kay Nadaak. Hubahib ang pag-pronounce pala. Pasensya na pa. Sorry, Gov. Okay. Governor Hubahib. Okay. Thank you kay Jesus Ice Cream. Ay nako, tigilan nyo nga ako dun. Sa totoo ba yung video? Totoo ba yung pulburan video? Bakit hindi nilalabas? Ilang beses na namin in-explain kung bakit ganyan. And clearly, you are just asking it because you're curious. And you want your way. And you're demanding. Unang-una, anong pakialam nyo dun sa taong may hawak? Mariosep kayo, demanding. Nahanap ko yung mga nagpadala ng gifts, hindi ko na nakita, ano ba? Ayun, si Kaka Juseo, thank you very much. Sabi ni Mami Bell, oh my gosh, I forgot this completely. Ang asawa niya, abogado. Oh my gosh, I'm so sorry. Oo nga pala. At marami dun sa gabinete ay abogado. Si DOT Secretary, si DILG, si Executive Secretary, si DOE. Picture ko pa. Yun pa ba? Of course, DOJ. Kasama din sa gabinete ang Solgen. Hindi ba sila magtatanong sa mga ganun? Sabi ni Forrest, di ba obvious may nagmi-mislead kay PBBM? Walang nag-explain sa kanya ng may logic at may sense? Ay nako. Sabi ni Ma'am Myra, ano yung nakaprint dyan sa shirt mo, Attorney Twix? May bago kay Maharlika shirt, tatak-jutang dyan. Ang cute naman kay Miss Joey. Ayun sa akin, walang takot kahit kanino. It's a UP shirt. It's not new. Sabi ni Fernando Rosales, di nga makuha ng mga reservists, lalo ng mga fishermen, dahil gutom isasabak sa giyera. Sabi ni Kalipula ko, script niya galing sa Indo-Pacific Command ng Amerika. Grabe, hindi man presidente ng US, para kapantay. Hindi, talagang pababa. Doon sa sunod-sunuran siya, doon sa mga lower rank. Sabi ni The Etc. Store, OA po yung pagka-horrify niya, sadyang walang talagang alam, scripted masyado. Ayun, si Z Food Lover, thank you for the money gun. Thank you. Tsaka si Ret, thank you very much for the rose. Tsaka kay Lan Ramos at kay D. Daws, thank you very much. Tuwa naman yung mga comments ninyo. Sabi ni Ma'am Sofia, 4 years and 3 months na lang si BBM, run out of time na siya, then away pa niya China, Kibuloy, Duterte, SMNI, kahit saan yung Bataan Nuclear Power Plant lang napaandal sana. Ay nako. Actually, mapanlil lang yun. Kung pinangako niya yun ng campaign, mapanlil lang yun. Kasi walang alaman yun. In fact,
in-interview ko both si Presidente at si Senadora Amy. Di ba? Nung campaign, kung naaalala ninyo, si Senadora umuupo naman yan sa Carbona dati. So, tinatanong ko talaga, paano yan, yung nuclear power plant, ano na? Wala naman laman. Yun. So, kung pinangako niya na, ayan, sige, natin, push natin yung nuclear power plant. Ang naaalala ko is, allow na daw niya yung he will explore the possibility, pero hindi explore hindi yun yung term niya ang gusto niya, yun, ay yung mga mini power plants na meron na daw teknolohiya ngayon so that kahit yung mga munisipyo ay maaari nang sila ang makapagkontrata ng power producers. Now, ito yung problema. Yung ating legal framework, hindi po kasama yan. Kailangan nakakabit sa grid lahat ng power producers. So, in order for us to be able to get to that point na mayroon ang mga mini power plants or meron tayong mga renewables, kailangan asikasuhin ang batas. Ginawa na ba? Pati Dayan, napinsan niya yung House Speaker. Nagawa na ba? Naayos na ba ang legal framework? Palagay ko, hindi. Kasi kontra ito dun sa polisiya ng mga oligarko na gustong mag-control ng lahat ng production ng kuryente. Naaalala nyo ba yung ating expose noon? Na ang mga mismanaged po yung mga electric cooperatives. Madaming electric cooperatives ay hugely mismanaged at pinababayaan ito ng mga opisyales. Bakit? Lalong-lalo na yung National Electrification Administrator. Pinapabayaan nila yan para nang sa gayon, hindi ma-renew ang kanilang mga prangkisa at mabibili ng ilang mga oligarko who are the only ones who can afford this, yung mga existing electric cooperatives. O, di ba? So, wag tayong magtataka, di ba? Parati nating sinasabi, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, at ngayon, kakulangan ng trabaho, ang hinihingi ng taong bayan pero wala pong nangyayari. Hi kay Valdanks sa Bohol. Sabi ni Eman Toy, pati si Kibuloy, tinira nila kasi big supporter ni Duterte, hindi na nitintukan ang totoong problema. And yes, so now, we go to the warrants that are issued for Pastor Apollo Kibuloy. Nag-issue daw ng warrant ang Pasig Court today or yesterday. Hanapin ko lang. Yan. Qualified human trafficking daw ang charge. It is the second arrest warrant after Davao City issued last week an arrest warrant for him and 5 of subordinates for child and sexual abuse charges. Tinalakay ni Attorney Israelito Torrejon, abogado po ni Pastor Kibuloy, for those cases that are in Davao City. At pinresinta niya dun sa interview ni Karen Davila yung mga defenses ni Pastor. Unang-unang depensa dito ay bakit inabot ng 4 na taon sa DOJ yung pag-apila dun sa dismissal ng kaso ng mga kasong ito. So ganito nangyari, nag-file ng kaso, dinismiss ng investigating prosecutor, in-uphold ng city prosecutor. Ang ginawa ng mga nagrereklamo ay inakyat sa DOJ kung saan ito ay natulog ng more than 4 years. Ngayon, biglang binuhay ng DOJ at naglabas ng warrant nga ang Davao Regional Trial Court. Kini-question ngayon ito ni Attorney Torrejon at sinasabi, base dun sa mga precedent na in-establish na ng Korte Suprema, dapat expired na po yun. Hindi pwedeng forever po nakabinbin ang isang appeal to the DOJ tapos bubulagain nyo na lang yung isang tao na dapat wala ng kaso. 4 years is too long. At yun po ngayon ang kini-question nila. Bukod sa meron silang tinatawag na substantive defenses tulad ng mga yung pagka-question dun sa pag-file ng kaso and yung assertion ng age ng mga nagre-reklamo. So, dun sa Pasig naman, qualified human trafficking. Hindi maliwanag kung ano yung basehan. Hiningi daw ng kampo ni Pastor Kibuloy ang suspension ng criminal proceedings dahil meron pang motion for reconsideration doon sa DOJ. So isa na naman po itong kaso na nanggaling sa DOJ. Ibig sabihin, ganun din po, na-dismiss sa city prosecutor, umakyat sa DOJ. At ngayon, nag-file po sila ng motion for reconsideration. At ang panig po ni Pastor Kibuloy ay until ma-address or ma-resolutionan yung kanilang MR, hinihingi po nila ang pansamantalang pagsususpende ng warrant of arrest ng
Pasig Regional Trial Court. Ang prosecution nagsasabi ngayon na hindi po yan basihan. Base dun sa Rule 116, ang suspension of arraignment, pending a petition for review lang po ang pwedeng dahilan para sa suspension ng warrant of arrest. Iintayin ngayon kung ano ang kasagutan ng Regional Trial Court dito sa issue na ni-raise ng mga abogado ni Pastor Kibuloy. Here's the other thing. Hindi ba kanina kakulangan ng due process ang inaangal ni government huwahib? Dito din sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na given the fact na napakatagal na ng kaso doon sa sa DOJ, he should be allowed to have the case dismissed. Ito naman si may mga tao dito na, huwag niyo i-defend si Kibuloy. Bakit? Sino ka para magsabing huwag kaming mag-defend? Tinatalakay natin dito ang mga legal issues at sinasabi namin kung ano ang sinabi ng kanyang abogado. Kung sa tingin ninyo, yan ay pong pagdidepensa, edi kawawa naman kayo. Thank you kay McCoy for sending the rose. Okay. Parang, bakit kayo takot na mayroong magsasalita sa pagdidepensa kay Pastor Apollo Kibuloy? May mawawala po ba sa inyo? May mangyayari ba? Nakahindik-hindik sa inyo? Anong mangyayari? Wala. Kasi ginagaranti ng ating saligang batas na sa ngayon pwede pa kaming magsalita. Siguro later, hindi na. Kapag nag-take na ng jurisdiction ang hukuman. And that means kailangan ma-arraign ang nasasakdal sa hukuman. Until that time, wala pa pong sub-judice rule. Kasi sino kayo para magsabing huwag niyong i-defend? Sino ka? Diba? Kailan ka naging Supreme Court? Bawal? Bawal pag-usapan? At kahit Korte Suprema ka, kung pag-uusapan namin yung kaso, at this stage in the proceedings, allowed pa po yan. So ano ngayon ang basihan niyo para magsabing, don't defend him? Ay, mind control. Hindi kami pwedeng mag-isip. Hindi kami pwedeng magsalita. Bawal marinig na aming mga followers dito sa Luminous ang mga impormasyon na ganito na, oh by the way base sa batas at sa rules of court. Ay nako, kulang na talaga kayo sa seminar. Pero baka ang problema ninyo ay may kulang din sa abogado, yung mga nagpapaseminar sa PCO, yan ay kung nagpapaseminar talaga sila. Yun, sabi ni Michael Corleone, ang ganda, sabi niya, kapag nagsalita ba si Inday Sara about sa South China Sea, matatabo yan China? Masyado kayong matatalino. Sabi ni Valdanx, bakit pinabayaan nila si Hontiveros magdakdak sa committee? Hindi naman siya hukuman. Kasi po, sila po ay legislature. Hindi natin po pwedeng busalan ang legislature. And nasa kasaligang batas din yung kanilang power to conduct inquiries in aid of legislation. Hindi po pwedeng limitahan yan ng Korte Suprema. Wala pong rule na pwedeng busalan sila on that matter. Bukod pa dyan, ginagarantiya din ng ating saligang batas ang karapatan nila magsalita at magpahayag, lalong may immunity po sila, lalong-lalo na kung sila ay nagsasalita sa Senado, kung sila ay nagsasalita in the course of an inquiry in aid of legislation or privileged speeches or habang gumagawa sila ng batas during interpellation and so on. Ang question is kung allowed yung mga libelous statements during a press conference. At may ilang beses nang sinabi ng Korte Suprema na hindi pwede yon. Gayunpaman, yun na nga. Yung mga salita niya na para na rin hukuman, nagpapatawag siya and all those, pwede nating pag-usapan, pwede nating questionin. Pero meron talaga po silang power basis sa sinabi ng Korte Suprema tungkol dun sa mga nakasaad sa ating saligang batas. Sabi ni Nibay, kaya sana mag-yes po uli kayo, sumahal natin ang Pilipinas, nila ka Eric at Dr. Badoy. Hindi naman yung last time. Hi kay Ronnie Buxiet sa Zamboanga City. Sabi ni Sulong at matatag na Pilipinas, dating Chief Justice din, si E.S. Bersamin, totoo yan. Hi kay, sino pa ba? Sabi ni Jerry C, kamis ka po maging speaker. Huwag naman speaker of the house, baka awayin ako. Baste Duterte statement right now on suspension of Governor Hubahib. Nag-power trip ang pisot sa Malacanang. Ayaw mong sugot. Tama bang pronunciation ko? Sabi ni Tony Amor, does BBM understand status quo? Well, if it helps him keep his job to not understand it, or at least yun yung tingin niya,
Ito, sabi Facebook user, I'm a believer of secret agreements when it comes to foreign policy. You'll see the great effect of what Duterte did. So ngayon, sabog na. Sabi ni Nelvin pala, para tayong nabudol talaga of all the promises, pero may time pa siya, less pasyal, more action. Ito nga yung problema. Ang linaw-linaw ng kanyang foreign policy proposal during the campaign. Diba? May video pa nga na paikot-ikot ngayon sa Facebook. If anything, or if anybody should be horrified, we should be horrified at the shift. In fact, pagkaupo niya, it was still friend to all, enemy to none. Wala kasing nilagay o itinakda. Walang written policy overturning the policy of friend to all, enemy to none. So anong dapat ma-horrify tayo? Ma-horrify tayo that the president has obviously left behind, lumihis na sa foreign policy na pinangako niya sa atin during the campaign at foreign policy niya nung siya ay unang umupo. Kailangan i-disclose niya sa atin, Mr. President. Ano ba ang napag-usapan ninyo with the US? At bigla kayong nagbago ng inyong foreign policy. At wala rin po kayong sinusulat. Meron po ba kayong secret agreement with the US? Meron din po ba kayong gentleman's agreement with the US? Kasi nakikita naman po natin, wait, punta ka dun sa ano. So, nag-joint patrols ng Sunday. O pagkaalis ninyo after joint patrols, nandiyan na uli ang China. Pero, sige, joint patrols, punta na tayo. Ay, ganda ng mga barko ng, ng US, ganda ng barko ng Japan, ng Australia. Tapos, proud tayo, shoulder to shoulder tayo with these big guns. Para namang nahiram natin. Hindi, nag-display lang natin sila, bumuwi na siguro. Pero yun yung totoo. Horrified siya that there was a gentleman's agreement, a secret agreement. What about his secret agreement with the US? Why did we change our policy? Why is the president redesign our foreign policy from friend to all, enemy to none, thank you kay Chesters, to this sudden pro-US stand? What changed? Ano pong usapan nila ni Lolo Biden? Anong usapan with anong binigay natin dito sa US? O anong binigay nila sa atin kung meron man? Mr. President, a bit of transparency. Horrified kayo at the secret agreement, which clearly is not binding you to anything. And yet, we, the Filipino people, are bound by your actions. By your actions of suddenly moving right of center, all the way into the loving arms of the US, the UK, Australia, and Japan. Nasa na po? Okay, explain naman po, Mr. President, kung ano na po nangyayari sa ating foreign policy at kailan niyo po yan isusulat. Nagdidemand kayo, sinasabi ninyo na horrified kayo at a supposed secret agreement. Kayo ba wala? Ano ba ang ginawa ninyo? Bakit nagbago natin tayo? Bakit suddenly parang best friends na kayo ni Lolo Biden? Sabi ni Annoying Kahel, punta kayo ng Davao del Norte this Sunday? Actually, ako. Basta punta kami punta kami sa Taguig. Sabi ni Facebook user, bakit ma-horrified siya? Ay hindi naman pala niya alam kung anong napag-usapan. Yun nga po eh. Diba? Yun nga po yung punto. Nakaka-lurky. Ito ba wala? Yan. Kaya para hindi ko sinasabing Facebook user, mapabanggit ko yung mga pangalan ninyo, nasa na kayo. Swipe left, swipe. Yun. Sabi ni Ronald Rodero, Pilingero, parang sila langaw na nakapatong sa noo ng kalabaw, tapang-tapangan sila. Sabi ni Beck Sugilon, kung ano-ano na lang ang ginagawa ni Marcos para matapakan yung pulboronic issue niya, horrifying siya, ma-horrified siya dahil isa siyang budol at talagang naki-joint force pa siya kay Sara D para masecure ang panalo niya. Sabi ni Josie Osorio, frequently asked question, Attorney Trix, wala ka na ba sa Karambola? Miss you. Madam naman, inero pa, wala na talaga. Sabi ni J. Ken Esper, remember, nag-usap muna si Biden at Xi Jinping before the first trilateral US-Japan-Philippines Leader Summit. Nagmumukha siyang new version 2.0 ni Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sabi ni Happy Fam, naghahanap ng masisisi ang admin.
dahil sa gusto nilang giyera. Now, na alam ng Pilipino na binabala sa personal na layunin, ayaw aminin na incompetent mamuno si Pangulo. Ay. Sabi ni Annie, 113, I'm horrified that the candidate I campaigned for is bringing all of us to war. Ay, nako, yan ang issue ngayon, di ba? Nakakaloka. Sige lang, tine-check yung wala tayong magandang aasahan dyan kay The Junior, sabi ni Herman. Minsan naiisip ko, mas maganda pa, bitin yung comment mo. Echo Zate, hi. Sabi ni Ang Shop 76, Girl Scouts of the Philippines. Boy says, paano kaya natin malaman kung ano ang pinag-usapan nila ni Biden at Xi Jinping? Secret agreement din kaya? Hindi ko po alam kung secret agreement talaga yan. Pero yun na nga, ito yung problema. At nakakalimutan din yan ng ating Pangulo. Hindi ba niya alam na hindi subject to FOI ang mga ang mga negotiations with in foreign relations? Negotiations. Once naging agreement, yan. Pwedeng pwede yung i-FOI. Kasi may public interest na, denied na yung bansa natin. Kumbaga, napasukan natin, may kontrata pala tayo, kailangan meron tayong karapatan, tingnan kung ano yung kontrata na yon. Pero, yung negotiations, hindi yan subject to FOI. So ngayon, was there or was there not an agreement? So, hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan ang reaction ni Presidente kasi sinasabi ni Spoksari, this is in the past tense. There was, we benefited from it, tapos nawala. Okay na, di ba? Walang masamang idinulot. We did not lose any rights, any territory. We did not give up any claims. Nothing. Walang nawala sa atin. Tapos ngayon, mahu-horrify siya that there was a secret agreement. Hindi siya horrified at the fact that he seems to have agreed to something with the US at masyado naman yata tayong nababala ngayon. Sabi ni Gear, paksa for today's live, para kanino ka na-horrify? Sabi ni Chloe, na-horrified na di alam siya saan siya horrified. Ako ang na-horrified sa statement. So ngayong araw na to, the word of the day, horrified. Sabi ni 99.99% germs. Mga false na lang na supporters nila sa FB. Ang false na lang supporters nila sa FB. Mga totoong mamamayang Pilipino, tahimik lang pero sinusuka na sila. Siguro yun yung problema. Although yung mga tahimik ay kakampi natin or nakikita yung pinapanigan, yung nakikita natin, pinapanigan tayo sa ating nakikita, hindi sila nagsasalita. Kaya malakas loob yung kabila. Sabi ni Ate Jennifer, mas na-horrify kami sa kawalan niyang alam. Ito, meron na namang bago. Papansinin ba natin yung mga langaw? Papansinin ba natin yung mga langaw na nagbibiter-bitera, nagsasabi ng biter-biter? Papansinin ba natin? Dudurugin ba? Ha? Kasi sa totoo lang mukha na silang syunga-syunga dyan, we can make it even more obvious. Oh my gosh, sabi ni Onyo, mukha pa lang ng asawa, horrified na tayo, tama, isama pa si Tambaki Oro. Sabi ni Z Food Lover, pansinin mo na yung mga sutil. Kayo nga yung sutil yung mga tolls, they do not rise to the level of sutil. Nag-aambisyon lang silang makapagsutilan. Eto, sabi ni Antonio, yung secret agreement ni Biden and BBM, something fishy like that deal with Lam and Smartmatic. Diba? Sabi ni Ma'am Agnes Bell, yung mas horrifying yung ginagawa niya ngayon na laging nasa labas ang... Sabi ni Ma'am Rachel, tayo na mag-pull up sa mga groups ng tools. Ang galing. Ito ang maganda sinabi ni Jokoy. Have that Polvoronic video come out when VP Sara has already served more than 2 years so that she will still have the chance to run as president in 2028 if the unserved term of BBM is less than 4 years. Sabi ni Catherine Buwan, this administration has tremendously failed the people. Grabe si ma'am. But what I like about si ma'am is she's elegant in her language. Nakakapagod na po to the point na may mga lugar na dito sa Pilipinas na mawawalan ng tubig dahil gusto lang i-privatize ng oligarchs.
Tubig is a basic commodity na ipagdadamot na sa taong bayan hanggang kailan tayo magtitiis sa palpakan ng administrasyon na to where people are threatened to be filed with cases dahil fake news peddlers daw. Thank you kay Shandy. Di naman fake news ang sinisigaw natin, biyahe lang sila ng biyahe, wala naman siyang nagagawa. Si Ma'am Nini ang galing. Na-horrified ako sa reaction nga kasi parang nakalimutan niya na siya ang present architect ng foreign policy ng bansa. Totoo yan. So if there was a secret agreement, he can abrogate it. Kalerki! But he's not doing that. Why is he horrified? Tapos biglang parang, oh my gosh, this is a gentleman's agreement. Sir, di naman kayo bound. Ewan ko kung bakit ka nagdadrama dyan. And you know what? I don't even like the idea na mabait si Presidente sa totoo lang. And I don't like being mean to him. Pero naman, sumusobra na ito. Talagang parang magdududa ka, ano ba sir? Distraction lang ba po ito? Ang mga Duterte ba ang tunay mo na target na you are willing to sell us down the river? Kaming mga taong bayan, who, wala man kaming choice eh, kayo ang presidente namin. In theory, we would love to obey the president. I would love to be able to say, there's our president. Galing talaga ng mga decisions niya. Kaso wala akong wala akong mailabas na, uy, may magandang ginawa yung gobyerno natin. I cannot blame the trolls. Talaga na umaangal sila na hindi sila nababayaran. Ang hirap nga naman bayaran kung wala silang mailabas na good news o something good na ginawa itong administrasyon na ito. And even then, kahit yung mga ganyan, hindi nila ma-amplify yung na-horrify ang ating Pangulo. Do you hear them say anything like that? Sayang pera ng bayan. Thank you kay Melanie Aballe. Sabi ni Rafi Ongo, it's bad enough that BBM has done a complete turnaround from his campaign promises, tapos ngayon parang ginagaslight pa tayo when he's being asked about his recent moves, especially about his foreign policy. #horrifying. Diba? Palagay ko tama, #horrifying. I'm horrified that the president is horrified over something that he apparently has not thought about well enough. Sabi ni Chloe, brats, mas nakaka-horrified yung taas ng bigas at bilihin at worst. Na-horrified siya, sabi ni Ma'am Melanie, siya nga ang may full access sa lahat, hugas kamay lang. Yun na nga eh. Hi kay Ma'am Flavi, sabi niya, di ba sinabi na niya before na kung may secret deals ay pawawalang visa na niya, tapos ngayon nagdadrama siya, na-horrified siya, o baka naman di na niya kaya, bumaba na siya, ang pamilyang ito, #horrifying. Sabi ni Ma'am Marilu, guys, like and share muna at baka hindi pa kayo subscriber, please subscribe po muna at hit the notification bell. Salamat. Sabi ni Random Things, I realized that BBM needed an extra term, needed, past tense, as he has burnt too many bridges. Sabi ni Neil Miras, abangan nila pag si FPRD ang nagsalita. Horrify na naman sila kasi lahat nakaabang. Tulalo! Nakita mo na yung si BBM in-address na sa USA as Prime Minister. Starcolite, sabi ni Starcolite. Ma'am, nakapost po sa wall namin sa FB. Check it out. Sabi ni Atinen, #horrifying nagmanifest ng kabubuhan. Ferdy says na horrified din kami kasi pinawalang visa na niya lahat ng anumang agreement na maupo siyang, oh my gosh. Ay kay Ma'am Oseng, sabi niya, saan ba pwede mag-apply to be a paid troll para may challenge man lang? Ay nako. Sa totoo lang, I can't blame the trolls anymore. Aba, saan sila huhugot ng good news? Thank you kay Lia, nag-follow na siya. Sabi ni Boy, horrified pag biglang pagtanggal sa pwesto at prangkisa pag di ka alyado o kakampi ng admin, horrified, sabi ni Boy. May chika ako dyan! Alam niyo ba? Sorry. Alam niyo ba? Na-chika lang sa akin ng mga, ano bang tatawagin natin? Kasi si Madam Maharlika may puting ahas, si Banat Bay may pulang, ano ba? Ano yung kanya? Ewan putang surot na. Anong tatawagin natin sa mga sources natin? So anyway, may source tayo sa loob at sinabi, naku madam, meron sila ngayon doon sa PCO yata, na kapag merong nag-a-apply in any agency,
kikilatisin ng PCO. Sabi ko, PCO, bakit? Isustalk nila yung Facebook at titignan kung merong banggit ng Duterte, ng Davao, ng mga taong wala na sa gobyerno, ng mga katulad ni Maharlika, Glenn Chong, Luminous, Crisette, SAS, mga ganyan. At pag may banggit doon at hindi masama yung banggit, tsugi ka, di ka makaka-apply. So ngayon, mayroong bago na requirement para makapasok ka sa administrasyon, ay sa gobyerno. At kailangan, alinsunod ka sa patakaran ng administrasyon na kailangan super duper mega dyed in the wool, rather than red and blue, na loyalist. Kailangan ipakita mo yata na yung ninuno ninyo kasama ni President Marcos Sr. somewhere. Oh, and by the way, kailangan Ilocano para malagay doon sa mga matataas na posisyon. Ang military at saka ang PNP umaangal na. Bakit daw parati na lang Ilocano? Lalong-lalo na doon sa mga area. Sabi ni seafood lover, Loki no martial law. Loki pa ba ito? Loki pa ba itong mga ano? Ito nakakapara pa na to Hindi po nawawala sa TikTok si Sas, hindi lang siya nakakapagdalas ng live. Sabi ni Mark iOS, na-horrified dahil nagtatampo ang asawa, 2 beses na dinadate, samantalang isang paa ng Pilipinas nakadungaw sa balita ng kaguluhan. Way! Sabi ni Beck, kaya siya nagdadlama ng horrified para mapasa kay former PRD in case mag-work ang plan nilang war against China. Ay. Sabi ni LJ, hindi nga siya horrified. Ay, nasa na yun? Bilis Teka. Ba't nawala? Ayun. Hindi nga siya na-horrify sa 43 jackpot winner sa Lotto at sa every other day nagpag-jackpot kay Lone Better, jutang ginina niya. At ang nakakainis dyan the PCSO is under the office of the President. Let that sink in The PCSO is under the office of the President. So itong mga activities ng PCSO, abay maaari naman niyang sabihan ng GM. Kailangan mo bang gawin yan? Kailangan ba ganyan ka-obvious? Sabi ni Geraz, any reaction dun sa nasuspending governor sir, kanina po. Kung gusto niyo manood pala ng replay, kasi walang replays dito sa TikTok, maaari po kayong mag-subscribe sa YouTube channel namin or mag-follow dun sa aming Facebook page, Luminous by Pixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, or meron Pixie Cruz Angeles na page, dun po yung live lumalabas din po. Meron din pong Luminous group sa Facebook. So join any of them, mapapanood nyo pati yung replay, mapapanood din po yung replay dito sa ating YouTube account. Meron din po kaming Rumble. Sabi ni Bonita, para mo ibalik yung ginastos nila sa eleksyon. Wait, thank you kay Maloy. Ay. Sabi ni Kaloyal Blang Blong, horrified Pilipinas, bagong tagline. Sabi ni Gilbert, sa mga solid BBM supporter pa rin, pagkumparahin nyo si PBBM at PRD, pinilit na ni PRD ang mga kaalyado niya, ang federalismo chacha, kagaya ng mga kaparaan ng ginagawa ngayon ng BBM admin. Si Sikmark 06S, naniniguro si Apo Lakbay na mabawi yung nawalang nakaw na yaman nila, kaya always may panalo sa PCSO. Makapag-alis niya, wala na din ang PCSO. Ito yung may theory ako dyan, sa totoo lang. Tingin ko it isn't about the money, itong pagpapanig sa US. I don't think it's about that. May pera sila Kumbaga, and ang tindi ng corruption dito, hindi nila kakailanganin yung pera ng galing sa US. Bakit? Ang dali ng corruption dito. Kulang pa ba? But I think it's this. I think na nakita niya yung tagal ng tatay niya in power. And parang hindi siya papayag that he will serve less than that. I really think it's that. 20 years si tatay? Alam mo naman, 6 years lang ako.
Kaya in the end, there are two major issues na hindi dapat natin kakalimutan na we will keep bringing back. Kahit tumataginting o niyuyuga tayo nitong WPH and alignments with the US, Japan, and Australia, and UK, and all that is happening, wag natin kakalimutan. Tinutuloy nila yung People's Initiative. Hindi pa rin sila nag-a-accounting sa atin. Di ba? Hindi nyo pera yan. Mahal pa rin ang bilihin. Pagkain, tubig, kuryente, transportation, wala pa rin trabaho. It's a bad business climate. Niyayanig niya ang ating bayan with talk about aggressive reactions to alleged aggressive actions. Imbis na maghikayat ng diplomasya, gusto niya yung nayabang. Ang reaction, imbis na diplomasya, gusto niya yung testosterone. We stand shoulder to shoulder. Kita niyo yung mga kakampi namin. US, Australia, Japan. Malinggit man ang aming warship. Nakaisa-isa. Katabi naman namin sila. Lalaki ng barko ng mga katabi natin. Sabi ni Sek, makapiling niya God-given right yung pagkapanalo niya as president at ayaw niya ng bitiwan. Isa pang buhay na buhay social life nila at trip around the world. Plus friends are richer as well. And let's not forget, cancer. Sabi ni Boy, DDS supporters are not paid but voluntary and organically serve selflessly. Totoo yan. Sa tingin niyo sa dami ng oras na ginugugol ko dito, whatever we earn dito sa YouTube, sa Facebook and all that, that's what we earn dito. But so we still have day jobs. Ang problema, itong mga so we still have day jobs so that we can say what we want to say. Hindi gaya ng iba dyan, papabayad. Di ba yung movie ng meme, pinagalitan siya ng ama niya dahil wala daw lagi nagpa-party? O nga Thank you kay Mr. Joy Nilo. Sabi niya, dilawan yata ang presidente natin. Horrifying is nakakabahala of Lenlen. Now he's using bawal ang wangwang ni Noynoy. Totoo yan, napansin ninyo? Bawal ang wangwang policy. I mean, what the F? Sabi ni Onyo, nakakasuklam pa, akyat lang ng eroplano, may pabulaklak at halaman pang hagdan nila, nakaka-PI, totoo yan. Alam nyo, hindi kailangan bulaklak at hindi kailangan fresh flowers. Pwedeng bantings, alam niyo yung bantings? Yung sa yung colors ng Philippine flag, yung tela, yung igagayak mo. Gayon sa ibang bansa, bakit tayo fresh flowers every time? Huwag din po natin kakalimutan, umpisang-umpisa pa lang ng administrasyon na ito, may nag-question. Sino ang caterer ng Malacanang at na-subject to bidding ba yan? Sabi ni Mimi San, BBM admin, priority ang socialization at showing of powers. Sabi ni Ren Guillar, DDS ako, hindi ko kinakahiya. 12 years ago, project namin sa Mindanao, Sun Cellular, PRRD ang inaasahan ng mga taong Mindanao sa peace and order at mga crisis. BBM walang kwenta, puro biyahe at pledges. Truth. Sabi ni Joker Jack, sumusuporta daw si FL sa flower industry. Sabi ni Johuani, matalino at maraming nagawa si Marcos Sr. Siya wala nang ginawa, nakipag-giyera pa sa China. Kagigil yung mga former presidents may inutil doon pero di naman nakipag-giyera, pero siya gusto wala naman tayong kapasidad, buang lang. Ayun ang nakakatawa dyan. The irony is that yung relations natin with China were established by his father and yung ating coach, Marcos Sr. period. Diba? Pumunta nga sila sa China at kasama si presidente with his mother. Na may kwento nga siya Sabi niya, si motherhood, no? Siyempre, nakaterno, ganyan. Ang dami nilang inikot, dami nilang pinuntahan. Pero hindi niya, tapos, may pinuntahan sila, may sit down, may table, ganyan, kumain sila. And then after that, may mga inikot-ikot sila. So nakaterno si Madam Florling. Pagdating sa sasakyan, naku, sakit-sakit daw ng paa ni Madam. Yung pala, nawala niya yung isa niyang sapatos. Tapos she was walking around pretending nothing was wrong. Nakatiptoe yung isang paa. Tawang-tawa ko dun sa kwento. Tapos the next morning daw may kumatok sa kanilang hotel or accommodations. Nahanap yung sapatos, pinadala kay Madam. So he was there. And she was there for 9 days? Ang tagal ni Madam doon. Inikot, she saw
She saw so many things. They established friendly ties and friendly personal relations with Chairman Mao. What a turnaround. No wonder. Sabi ni M. Montejo Dags, inisnab na rin ba niya si Inday VP? Totoo ba yung nakitang video nung umalis si PBBM? Yes, but like I said, I don't know the date of that. It could have been earlier. Alam ko that wasn't recent eh. Sabi ni Mao, malapit na eleksyon kaya umpisa na paninira kay PRD. Ay sir, hindi nyo ba alam? Ang pagsisira kay PRD, 2022 pa nila ginagawa, hindi lang natin napansin. Uy. I thought you are a defender of the oppressed, pero hindi pala. I really gusto ko talaga kilatisin yung ebidensya nitong aling to eh. But sige, you are entitled to your opinion, madam. You also are, but you're not entitled to make tambay here. If PBBM finds it horrifying, mas extremely worried ako sa pagka-incompetent niya. Mas horrifying kung ano mangyayari sa Pinas with your leadership, bulag, pipi, bingi, selective ang utak ni BBM. Sabi ni Dennis Basilan, ang totoo po niyan ay para lang po iligaw ang mga tao sa mga palpak na ginawa niya. Ito yung naalala ko, I thought you're a defender of the oppressed. Huwag naman natin po sabihin, madam, na ang oppressed dito ay ang gobyernong napakayaman at napakalakas. Ha? Yung tao who holds the levers of power, yan ba yung oppressed na sinasabi ninyo? Kakaloka kayo, ha? Defender nga kami of the oppressed because we're defending the people who are not in government. Sabi ni Melvin, kasali po ba sa live niya tonight ang preventive suspension against Gov. Kubahib? Opo. Tapos na po, kanina pa po. Ito, sabi ni Sir Gilbert Labrador, 350 to 600 lang kinikita namin dito sa probinsya. 64 kilo ang bigas, hindi naman kasya ang 1 kilo lang na sinaing maghapon. 3 times a day ang pagkain, transportation, budget pa sa school at sa work, unhealthy situation. Ayan. So I hope si Madam, who was complaining that we are not defending the oppressed, sees this kind of comment. Baka Madam nakakalimutan who exactly is the oppressed. Ano po ba kayo? Parang Katrina Ponce Enrile, na ang mga oppressed ay nasa gobyerno. Ay! Sabi ni Lawrence, na oppressed din po yung mga dugyot goals na hindi binabayaran. Horrifying. Sabi ni Julio, Attorney May tanga talaga maiinis. Good evening to Princess Eureka. Sabi ni Ma'am Marilu, so yung gobyerno pa ang naapi. Thank you kay girl sa pagpapadala ng roses. Sabi ni Ma'am Lynn, so this ma'am, nakakadismaya po vote namin kay PBBM from Davao out here. Okay, so let's recap. Yung dalawa, preventive suspension at saka warrants for Pastor Apollo Kibuloy, rest on the same premise, the lack of due process. Yung preventive suspension po ni Gov did not pass through the appropriate, according to him, kulang daw po sa due process. Dapat binigyan siya ng pagkakataon na mag-explain. Tama naman kasi in the sense that paano masasabi ng ating presidente na malakas ang ebidensya kung hindi naman niya naririnig ang panig ng kabila? Hindi po pwedeng siya lang po ang magkikilatis. Kailangan po mayroon pong katunggali. At yung katunggali dito, yung respondent, ay siya po ang may right. Siya po ay binibigyan ng pagkakataon sumagot. Kahit pa sabihin natin ang preventive suspension ay hindi po parusa, mayroon pong mawawala dito sa ating mga na preventive suspension. 1, hindi sila narinig. Number 2, they are not allowed to enter their office. And number 3, suspended din po ang kanilang bayad and benefits and other emoluments. So, and of course, let's not forget na may tama ito doon sa continuity of the work that he has to do in his province. So sinabi ni Gov, Kubahib, hindi po siya susunod sa preventive suspension order ng Pangulo
And I assume that they will seek legal remedies to prevent this, to prevent the imposition or the enforcement of this order. Kay Pastor Apollo Kibuloy naman, kini-question yung warrant of arrest na inisyu ng Davao RTC sa kanya on the ground that, both pala, pati yung sa Pasig RTC, on the ground na 4 na taon pong natulog ang apila doon sa Department of Justice. Nag-file nga sila, according to Attorney Israelito Torrejon, abogado dun sa kaso sa Davao, na they already filed a motion before the DOJ years ago to immediately resolve the case. Ngayon pa man, natulog pa rin ang kaso. In short, according to the precedents, according to the Supreme Court, dapat masunod yung rule na kapag sobra ng matagal, dapat dismiss na po yung kaso. Hindi po dapat iniiwan na may parang sword of Damocles doon sa ibabaw, sa ibabaw ng ulo ng isang nareklamuhan. Hindi nga pa ito umaabot sa hukuman. And then, amazing coincidence at a time like this, na sinisiraan ang dating-dating Pangulo, biglang nabuhay ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po ito maganda na impression sa sa administrasyon. Ito po ay isang, nung kandidato po, si Presidente BBM, isa dun sa kanyang hinarap na mga issue ay yung paratang na magiging diktador din siya, katulad ng kanyang ama. Nagkakatotoo kaya? Dahil dinidisregard or at least nagmumukhang dinidisregard nila ang due process requirement ng ating saligang batas. If they do this any more frequently, then sigurado na tayo. This administration ay tumatawid na dun sa larangan ng pagdidiktador, ng opresyon, at hindi na po nababago ang impression sa kanila dun sa impression ng gobyerno ng kanyang ama. Bukod pa dito, na nagbitiw ng salita ang ating Pangulo na horrified daw siya sa secret agreement or gentleman's agreement na sinasabi niya ay totoo. Ngunit galing din sa sariling bibig ng ating Pangulo na walang record, walang kasulatan, walang documentation tungkol dito sa agreement na ito. Pero naho-horrify pa rin siya. Bukod pa doon, aminado din naman sila. If anything, status quo lang ang nangyari. Walang nawalang teritoryo sa atin, walang nawalang rights sa atin. And by the way, yung WPS issue po ay hindi pa issue ng teritoryo. Issue po ito ng exclusive economic zone. Gayun pa man, walang nawalang teritoryo, base dun sa gentleman's agreement. Siguro yung pagkawala ng Scarborough Shoal, yun, dapat angalan niya. Pero tahimik yata ang ating Pangulo tungkol dun sa nawalang Scarborough Shoal. Dun sa ini-imagine nilang mga nawala sa atin, ewan ko lang. But, walang nawalang teritoryo, walang nawalang rights. At napakain natin ang ating mga sundalo sa ayungin at nakapaglayag ang ating mga fishermen. Pilit yatang pinapakalimot sa atin ng administrasyon ngayon ang mga achievements na iyon. So, ano yan? Smoke and mirrors? Gusto nila, may drama pa na horrified daw sa secret agreement. Abay, Mr. President, bakit kayo maho-horrify? Kung walang documentation, walang kasulatan, walang kahit ano tungkol dun sa so-called secret agreement, then you are free to disregard it. You are free to act as if it never existed. And mukhang gano'n ang ginagawa ninyo kahit ngayon pa lang. So, what is so horrifying about that? Nothing was lost. And in fact, we gained. For a while, nakapaglayag ang fishermen, napakain natin ng mga sundalo sa ayungin, walang nawala. And for a while, China left us alone. Sa totoo lang, Mr. President, mas maraming nawawala sa inyo. Hindi na po nakakapaglayag ang ating mga mangingisda. At wala naman po kayo yatang nagagawa. Oo, lumabas nga, nag-joint patrols. Pero sinamahan nyo ba, thank you kay Sabi Pax at kay She Lorena, sinamahan nyo ba ang ating mga magsasaka? I mean, in-escort ba ninyo? Okay, lumayag kayo. Lumayag kayo, nag-patrols kayo. Nakapangisda ba ang ating mga fisher folk? Parang hindi, ano? So what did we gain? Sa totoo lang, Mr. President. With the secret agreement, you haven't shown us anything that we lost. And as a matter of fact, you can completely disregard it. And yet, may rhetoric kayo na you're horrified. But in the meantime, what have we gained? What have we gained with the joint patrols? Nakalayag ba ang ating fishermen? Yumaman po ba tayo? Dumami ba pera ng Pilipinas? Dumami ba yung ating foreign direct investments? Nagkaroon ba tayo suddenly bumulusok? Tama ba yung word? Dumami yung mga Pilipinong mayayaman, naging mura ba ang pagkain? Naging mura ba ang tubig, kuryente, transportation? Nabawasan ba yung mahihirap sa bansa? Sabi ni Chloe Bratz, dumami pera nila.
Mr. President, ang mas horrifying, yung fact na nagbago kayo ng foreign policy na walang documentation at walang kasulatan. Pero, maliwanag na maliwanag ang paglilihis ninyo. Baka naman kayo ngayon ang pwedeng magsabi sa amin. What did you gain by it? Meron po ba kayong secret agreement or gentleman's agreement with Lolo Biden? Ano po ang nag-gain natin with all of these things? Dumami ba ang trade natin with the US? Naging favored nation status na ba tayo? Ang favored nation status, by the way, alam niyo kung sino? China. Most favored nation status ang trade nila with the United States. Ibig sabihin, priority ang Chinese products sa US at nakakakuha pa sila ng ng special rates. Diba? Tayo ba nakuha natin yon, Mr. President? Aba, halos maging parang aso na tayo kung sumang-ayon sa kagustuhan ni Lolo Biden. Pero hanggang ngayon, hindi po nag-increase yung amount of exports natin to the United States. Siguro doon dapat kami ma-horrify. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa ating live ngayong araw na ito dito sa Luminous. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng ano ba tawag dito? Super chat at super sticker. Thank you kay Rise Up TV. Thank you kay Easy lang at saka kay Savvy Foxy para sa pagpapadala ninyo at ng roses at saka kay Dodds Pogi. Maraming salamat din po sa inyong input. Natututo din po kami. In fact, pati yung kasutilan namin tumitindi dahil sa inyo. So maraming salamat po ito. Isa lang po ang hiling namin aside from like, share, follow, and subscribe. Ang hiling namin is you can quote us, you can just put it in your own words, pero please, let the Filipino people know. Let the other people who you see on your news feeds, let them know kung sila po ay nalilinlang ng kakulangan ng impormasyon na nilalabas ng gobyernong ito. Tayo po ang maglabas. Tayo po ang magsabi sa kanila. We need the nation to know that not only are we being misgoverned, we are being misled. Narami naninira po sila, nag-hire pa sila ng trolls para manira sa ordinaryong mamamayan, ginagamit pera ng bayan. Bakit ako asar dito? Kasi obligasyon ng ating gobyerno to provide information to its people, to tell us what they are doing, to let us know what is going on. But they're not doing that. Ang laki ng lakas ng loob nilang sabihin may secret, may gentleman's, may whatever agreement. Pero kayo po, hindi po ninyo sinasabi sa amin kung ano ang kasunduan ninyo with the US. Hindi din maliwanag kung ano na ba talaga ang ating foreign policy. So, please, let the people know. Yan lang po ang request namin. Huwag po natin kakalimutan din, in addition to that, please take care of yourselves. Please take care of your social media accounts. Huwag po tayong magla-live. Huwag po tayong inciting to anything. As much as possible, stay within the bounds of the law. Stay within the bounds of the rules. And continue informing the Filipino public. Obligasyon na po natin kasi hindi ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat. We'll see you again tomorrow. Papunta po kami ng you know where. But we will be live again tomorrow. Thank you very much. We'll see you again soon.